Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay inyong lingkod. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo at sana po nasa mais po kayong kalagayan. Umpisa na po natin. Ito po si Representative Sandro Marcos, mga tambay, pinag-uusapan na po ito sa mainstream media at ganun din po sa social media. Yung sinasabi daw po nga napatigil at napahiya doon po sa kanyang statement na ang statement na kanyang binasa daw ay para sa kanyang ama. Mga kababayan, ang tanong, may kahihiyan pa ba ang pamilya nila? Umano, may mga kahihiyan pa ba sa ginawa po sa bansa, sa ginawa po sa ating mga Pilipino ng mahigit 3 taong pangungurapsyon, issue ng korupsyon? Meron pa ba silang kahihiyan, mga kababayan? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan na po ito, mga kababayan. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pinangunahan ng Presidential Son ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan Program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya ang mga katagang "my wife". Nilinaw ng Presidential Son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Tikom si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng aktres na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Yan po mga kababayan, nahihiya daw po siya dahil nga po doon daw po sa "my wife". Dahil siguro hanggang ngayon wala pa siyang asawa. Kaya marami rin po kasi pumuputok na issue dyan na yan daw po mga kababayan, si Sandro ay tinatawag ni Sandra. Totoo po ba yan mga kababayan? Si Sandro ay tinatawag din daw Sandra. At yung speech po na kanyang binasa para daw po sa kanyang tatay dahil hindi nakadalo. At siya daw po ay nahihiya. Ang tanong, meron pa bang kahihiyan ang pamilya nila? Katulad po niya, mga kababayan, nahihiya po ba siya? Sa bagay, doon po siguro siya nahihiya. Doon po siya nahihiya sa mga kababayan niya na mga karamihan po ay loyalista, mga kababayan. Ito po mga kababayan, hindi na po sila nahihiya eh. Lalo-lalo po si Sandro na tinatawag din daw po umano yan na Sandra. May kahihiyan pa ba? Kung ikaw ay may kahihiyan, bakit napakaraming lumalabas na issue ng korupsyon at kasama ka? Ito pa mga tama, ibalik tanaw po natin yung sinabi ni Saldico na kasama rin siya. For Wembanyama gets back. Dinawit na rin ni Zaldico sa issue ng budget insertion si House Majority Leader Sandro Marcos. Mahigit 50 billion pesos daw ang siningit na pondo ng Presidential Son. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, base sa salaysay ni Zaldico, kailan daw nangyari itong budget insertion ni Sandro Marcos? Jiggy, nagsimula raw nga yan noon pang 2023 dito sa bagong video statement ni Zaldico. No? Ngayong umaga, sinabi niyang hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasingit ng pondo sa national budget, kundi pati rin po yung kanyang anak na si Congressman Sandro. Base nga doon sa mga inilabas na dokumento ni Ko, higit 9.6 billion pesos umano yung budget insertion ni Sandro noong 2023. Lumobo raw ito sa higit 20 billion pesos pagsapit nga ng 2024 at ngayong taon, meron pang higit 20 billion pesos na insertion pa raw yung anak ng Pangulo. At ayon pa nga kay Ko ay nagalit daw itong si Congressman Sandro nang magkulang ng 8 billion pesos ang budget. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya
At dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. At Marian, anong sagot ni Congressman Grabe, no? Masanay pa bang mahiya ang pamilya nila, mga tambay? May kahihiyan pa ba ang pamilya nila, mga kababayan? May kahihiyan pa ba? Yung mismong tatay nga niya na wala doon dahil may sakit daw eh. May kahihiyan po ba yung tatay niya? Ano po ba ginawa ng tatay niya? Ito po, mga kababayan, na mahigit 3 taon. Ang total po ay 1 trillion mahigit. 1.27 trillion ang issue po ng korupsyon ng tatay niya. Siya po ay mahigit 50 billion. Nakita niyo po? Hindi po ba? Pagka ganyang klase po ng tao umano, magkakaroon ka pa ba ng kahihiyan? May hiya ka pa ba? Mga kababayan, ito po mga kababayan, ang kanyang tatay, napaparty-party lang yata at pakanta-kanta. Pero napakaraming pera. Yan po. Yan po ang kanyang tatay, mga kababayan. Yan. Ang sarap po ng party. Mga kababayan. Party at paldong-paldo ng 3 taon. Yan po ang kanyang ama na meron din po kahihiyan at marunong din pong mahiya sa sambayan ng Pilipino. Ang kanyang tatay. Ang budget insertion po na issue po ng kanyang tatay, mga kababayan, 2023 ay 300 billion. 2024, 500 billion. 2025, 473 billion. Mga kababayan, nakita niyo po, pag isinuma yan at tinotal, ay meron po yan 1.273 trillion. 1.273 trillion. Pag sinuma mo ang mga insertion ni tinatawag na bangag at bongit ni Senadora Amy Marcos. Yan po, mga kababayan, ang pamilya po nila. At hindi lang po si Sandro Marcos, mga kababayan, ang nagiging issue po dyan. Pati po ang kanyang ina. Pati po ang kanyang ina, siyempre po, ay pinahayag din po ni Saldico ang korupsyon at anomalya ng kanyang ina. Kaya nga po, kung sasabihin po na nahihiya dahil po yung binasa po niya ay hindi po statement niya, mga kababayan, at statement ng kanyang ama, mga kababayan, at nahihiya siya dahil dun sa my wife. Bakit kaya, mga kababayan? Dahil hindi niya matanggap na siya ay merong magkakaroon siya ng asawa kaya? Dahil tinatawag din siyang Sandra. Ayon po sa kanila ay meron din daw pong bansag yan umano na si Sandra, mga kababayan. Ibang klase po, mga kababayan. At matindi po ang lahi nito, mga kababayan. Talagang nakakahiya po sila, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Ben Barubal, mga kababayan, kung paano po tirahin itong lahi na ito. Ito po, pakinggan po natin si Ben. Umpisahan po natin ulit. Sandali lang po. Ayan po. Naman tayo sa PCIJ. Dito pa lang sa inilabas ng PCIJ, makikita mo na kung sino ang 2 pinakamalaking buhaya sa Kongreso. Yung 2 distritong nakatanggap ng lion's share o kung tawagin nila, espesyal na pondo. Ang pangalawa sa listahan, sa Leyte, unang distrito. Nasasakupan ni Martin Romualdez alias Tambaluslos, yung pinsan ng Pangulo. 14.4 billion yung allocable ng demonyo. Saka kanino mo isusumbong yan, laging kasama ni Tulfo. At yung nangunguna sa listahan, Ilocos Norte, unang distrito. Miyembro ng First Family, Sandro Marcos, anak ng Pangulo. 15.8 billion yung allocable ng Batang Demonyo. Batang-bata, bagong hasa, pinakabatang miyembro ng sindikato. Eto nakakapagtaka. Mas malaki ang pondo ng distrito ni Sandro kaysa sa ibang distrito na may milyong-milyong residente. Alam nyo ba kung ilan ang populasyon ng distrito ng Ilocos Norte? 300,000 lang, pare. Pero si Sandro, yung pinakamalaking pondo, ibang klase. Huwag ka na magtaka, siyempre anak ng presidente. Kaya kailangan mas malaki. Mula lolo hanggang tatay magnanakaw, pare. Pansin nyo yung mga ninakaw? Palaki ng palaki. Kaya nga ito, bata pa lang tinuturuan ng maging tirador ng Ilocos Norte.
Yung political career nyo matatapos na kay Sandro. Biruin mo magnanakaw yung Pangulo. Yung pinsan, yung anak ultimo lolo. Itaga nyo sa bato kahit kailan hindi na kayo mananalo. Parang Trillanes lang yan kahit tumakbo ng barangay Tanod talo. Alam nyo ba yung allocables ngayon? Tinuturing na DPWH pork barrel. Kasi nga nakapaloob yan sa president budget. Kaya tingnan mo yung kongreso tahimik, hindi nila matakil. Kasi nga yung unang-unang tatamaan yung Pangulo, habang yung mga tao nag-i-struggle. Kaya nga yung PCIJ binansagan tong dalawa na to, mga hari ng pork barrel. Diba ginawa ng unconstitutional yan? Ang kapal talaga ng mga mukha nito, yung pork barrel, labag na sa konstitusyon yan. Diba ale, yung mga kasakiman nyo, may hangganan din yan. Yan, ayon po kay Barubal, may hangganan po ang kasakiman ng mga taong ito. Mga kabayan, nakita nyo po, naghahari po sa pondo. Kakaunti po ang tao sa Ilocos at sa kanyang distrito, pero siya po ang pinakamalaking allocable insertion. Kaya po nakakahiya. Kaya po nahihiya po si Sandro. Nakakahiya po. At marunong pong mahiya si Sandro, mga kabayan. Doon po sa mga kababayan niya sa Ilocos. Nahihiya po siya, mga kabayan. Di po ba? Nakakahiya po talaga pagka ganun po ang ginagawa mo na mahigit 3 taon, mga kabayan. Talagang nakakahiya. Hindi po ba? Kaya nga po sa sobrang kahihiyan po ni Sandro, mga kabayan, ay napatawa na lang po siya. Pero po, ang pamilya po niya, umano, ayon po kay Barubal, kay Ben Barubal, ay isinusuka na po yan. Mga kabayan, ay parang si Trillanes daw po yan. Magtatapos po yung karera niyan, lalo-lalo po sa national politics. Hindi po ba? Mga kabayan, kung si Trillanes nga naman ay nagtapos ang kanyang karera, hindi na nanalong mayor at kasi pati daw po kagawad ay hindi na rin mananalo sa barangay, mga kabayan. At ito po, dito lang po tayo dinala ng pamilya na marunong mahiya. Ang pamilya na nahihiya at marunong mahiya ay dinala po tayo na mahigit 3 taon na legasiya ng kanyang ama. Ano po yon? Ito po. Yan po ang mga legasiya ng kanyang ama, mga kabayan. Babasahin ko po. Kay dating Pangulong Duterte po ay napakarami. Iilan-ilan lang po itong nailagay ng ating kababayan. Ano po ang legasiya ni dating Pangulong Duterte? 10 years passport, 10 years license, driver's license, 10 years, build project, Dolomite Beach, at ito pong successful war on drugs, successful anti-corruption, hospital for OFW, free tuition for public school, lalo po sa colleges, at free housing for Yolanda victims at marami pang iba. Ano naman daw po ang legasiya na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito naman po, Marcos legacy ng mahigit 3 taon. Binenta ang gold reserve. Kinuha ang pondo ng PhilHealth, GSIS at SSS. Na bankrupt ang PhilHealth at bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Flood control na drawing. Ano pa? Ito pa, mga kabayan. Ano pa sabi? Dumami ang krimen. Dumami ang nagpupulburon, ang addictus. Walang pakialam, mga kabayan. Ito, nawala po. Ito po. Walang pakialam sa OFW, mga kabayan. Walang pakialam sa OFW at inutangan ang mga foreign investors, dumami ang mga korap, nagtaasan ang mga taxes at ang kahuli-ulihan po, mga tambay, ay takot magpapulburon-test. Yan po ang ibinigay pong legasiya ng kanyang ama. Kaya po marunong po silang mahiya, mga kababayan. At lalong-lalo po ang anak po na si Sandro Marcos, ang lahing Marcos, ayon nga po kay Ben Barubal, magmula sa lolo, sa lola, at magmula sa kanila hanggang kay Sandro ay puro daw po kawatan. Kawatan umano ang lahi, pati po ang kamag-anak. Ayon po yan kay Barubal, mga kababayan. At nang nakakalungkot lang po, mga kabayan, tanggap na tanggap po ng mga kapwa niya Ilocano. Ito pong pamilya po ng Marcos, mga kabayan.
tanggap na tanggap po nila ang pamilya Marcos. Meron nga po nagsasabi diyan dahil daw po ang sinasabi nila lagi ang mga DDS daw po ang salot, mga kabayan. Ang DDS, lagi nila sinasabi yan sa social media, lalo-lalo po yung mga trolls. Parang ang mga DDS pa raw ang problema ng bansa. Pero meron pong nag-upload niyan na na ito pong isa po nating kababayan. Ito naman po ang paniniwala niya sa DDS at sa loyalista. Pakinggan po natin kung anong klase ang DDS at loyalista, mga kababayan. Alam nyo ba ang pagkakaiba ng mga DDS supporter at ng mga loyalista? Ang mga DDS supporter kasi ay parang mga bubuyog kasi ang mga yan. At ang mga loyalista ay parang mga langaw. Kahit tayong mga DDS supporter o mga bubuyog, kahit ilang beses nating ipaintindi sa kanila na mas masarap ang honey kaysa sa tae, pero para sa kanila, itong mga loyalistang langaw na ito, mas masarap pa rin ang tae kaysa sa honey. Alam nyo ba ang Ayan po mga kababayan. Excuse me po sa mga kumakain, mga tambay. Ayan po ang sabi ng ating kababayan, mga tambay. Ang pagkakaiba po ng DDS supporters at ng mga loyalista, mga kababayan. Ang loyalista raw po ay mga langaw at ang mga DDS ay bubuyog. Kahit daw po pinapaintindi ng mga DDS na napakasarap po ng honey. Pero ang mga loyalista raw po, lalong-lalo po ang mga trolls, mas gusto raw po nila ang tae. Dahil sila raw po ay mga lamok, mga langaw. Sila raw po ay mga langaw, mga kababayan. Ay nako, mga kababayan. Nakita niyo po, ang DDS ay honey, mga kababayan. Honey. Ang gusto po ay honey, matatamis. Dahil nakita po natin ang mga pinagagawa po ng 6 na taon ng pamilya Duterte. Kaya po, ibinasi po sa bubuyog ng paborito ay honey. Samantalang ang mga langaw, itong mga loyalista, kahit po sabihin natin at nakita po nila ang mga programang ginawa ni dating Pangulong Duterte, pero ayaw po nilang tanggapin dahil nananatili po sila sa tae. Umano. Yan po ang sinasabi ng ating kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Sandro na marunong pong mahiya at nahihiya po siya sa kanyang statement doon po sa kanyang dinaluhan dahil ang kanyang ama ay wala po. Siya po ang naging proxy at nung basahin niya po ang statement ng kanyang ama ay siya po ay napahiya dahil nabanggit po ang asawa. Kasi hanggang ngayon ay wala siyang asawa dahil po may issue rin siya na sinasabing si Sandra. At ang nakakalungkot mga kabayan, talagang grabe ang nakakalungkot yung pera ng taong bayan. Talagang walang pinatunguhan sa mahigit 3 taon at mag-4 na taon. Walang pinatunguhan maliban po sa ilang pamilya lang. Ilang pamilya ng first family umano, mga congressman, mga senador, at lahat po ng ahensya ng gobyerno ngayon ay nakikinabang dito umano. Kawawa tayong mga Pilipino, kawawa tayong mga nagbubuwis, kawawa tayong mga taxpayer. Binubuhay lang po natin at pinayayaman ang mga demonyo at salot ng lipunan umano, mga kababayan. At ang nakakalungkot pa, kayang-kaya kang bulahin at nagpapabola naman sila, mga kababayan. Dahil nga po, mas gusto nila ang gobyerno na tae umano, mga kababayan. Excuse me po sa mga kumakain. At dito naman kay Sandro, bakit hindi ka naman gumawa ng statement mo? Diba? Dapat gumawa ka rin. Hindi yung binasa mo sa tatay mo. Kahiya-hiya na nga yung tatay mo. Sa bagay, lagi naman sinasabi ng mga kababayan natin pakapala na lang ng muka. Dahil sanay naman sila magsinungaling at mambudol umano. Yan po mga kababayan, ang komento po natin kay Sandro na tinatawag din umano na Sandra, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe
Thank you po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision, Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Annie Jo, ako si Pilam, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Kingston ng Hong Kong, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga bayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po mga bayan, at God bless po mga bayan, at ingat po tayo at konting tiis po. Paalam po muna. Ingat-ingat po. Bye-bye.